nahango sa tunay na pangyayari. Pinapayuhan ng lahat na huwag itong gayahin at patnubayan ng mga magulang ang mga bata sa kanilang panonood. Nakakita ka na ba ng lalaking nagbubuntis at nanganganak? Kaya mo na bang magsarili kahit 2 araw ka palang nabubuhay? Magagawa mo bang magbuntis ng 100 anak at sa likod mo pa sila dadalhin? Di ka kaya mabinat kung ang ipapanganak mo buntis agad? Titira ka ba sa mataong lugar na lahat ng mga kasalubong mo kapatid mo? Pasko na, malamig ang simoy ng hangin. Masarap maglabing-labing. Pero ingat, dahil baka dumami ang supling. Gaya ng mapapanood nyo ngayong gabi, ang tindi ng dating dahil di uso ang family planning. Pagkwentuhan natin dito sa Pops Amazing Story. Ang kwento paramihan ng lahi. Isa-isang mga anak, di paawat hanggang di nasisipat ang Top Amazing Story for the week. Humayo na tayo para makarami. Ito na ang Amazing Story number 5. Ang tatay ko, nanay! Ang Tasmanian Devil na ito ay buntis. Naghahakot siya ng mahihigaan sa lungga. Dito sa Australia, tulad ng demonyo, sa ilalim ng lupa sila nakatira. Pero imbis na apoy, komportableng higaan ang gusto nila. Pero kahit ganong kalambot ang higaan nila, wala itong magagawa para mabawasan ang sakit ng panganganak. Joey ang tawag sa mga anak nila na maliit pa sa butil ng bigas. Isipin nyo, kapag ganito mga anak ang tao, edi mas madali sa mga nanay. Halos kasing laki lang ng ping-pong ball ang sanggol nila at ang bigat ay 1/10 of an ounce. Para sa Tasmanian Devil, may kadalian ang mga anak. Pero para sa mga inakay niyang Joeys, medyo mahirap. 30 ang kanyang anak, 4 lang ang dede niya. Saan sususo ang iba? Pwede ba sa nanay ng iba? Siyempre, agawan silang magkakapatid. Dahil ang unang 4 na makakadede, yun ang mabubuhay. Dusa para sa Joey ang lumaki. Sanggol pa lang siya, pero nakikipaglaban na siya. Sa mga nabuhay, cheers! Sa mga namatay, goodbye! Dahil kakainin ang mga inakay ng kanilang nanay. Iba-iba lang ang paraan ng pakikipaglaban nating lahat. Pero iisa ang punto. Lahat tayo, tao man o hayop, kailangan makipagsapalaran sa buhay. Bawat human male, kailangan maglagay ng 500 milyon na similya. Sapat na ang ganong karami para makabuntis ng babae. At tulad ng Tasmanian Devil, ang pinakamabilis na makarating sa finish line ang panalo. At dahil iisa lang ang egg cell, ang ibang similya mamamatay na. Sa pagsilang ng sanggol, wala raw silbi ang mga lalaki. Pero isang hayop ang nagpabago sa ganitong paniwala. Ang seahorse. Ang kakaibang hayop na ito, may kakaiba ring paraan sa panganganak. Normal naman ang simula nila. Magkakakilala, magkakagustuhan at magiging mag-asawa. Monogamous ang seahorse. Ibig sabihin, isa lang ang partner nila.
Ang seahorse ang halos kakaibang hayop pagdating sa pangangalaga sa anak. Dahil ang lalaki sa kanila ang nagbubuntis. Siya ang nagdadala ng egg cell, kaya siya ang nagbubuntis at nanganganak. Ang tiyan ng seahorse na lalaki kayang magdala ng 500 na seahorse babies. Kaya tao, kaya seahorse, ang pagbubuntis hindi madali. At hindi ito nararanasan ng mga human fathers. Kaya naman naimbento ang empathy belly. Kapag isinuot nila ito, mararanasan nila ang may daladalang additional na 30 pounds. Tataas ang blood pressure nila, pati pressure sa bladder. At para maramdaman mo ang tuluyan ng hirap ng isang nagbubuntis, isuot mo ang empathy belly ng isang linggo. Ngayon, alam mo na kung paano maging lalaking seahorse. Kung ganun kahirap magbuntis, iisipin niyo siguro, kontian lang ang anak. Mali kayo dahil konti man o marami ang anak, ganun pala yun ang hirap. Mararanasan yan sa pagbabalik ng Amazing Story!